Hello guys, ito ulit ang inyong probinsyanong doktor making this video. Ginagawa ko itong video na ito para po sa concern sa mga tinatawag na allergy or yung mga pabalik-balik na sipon, yung mga allergic rhinitis na tinatawag. Ito po kasi mayroong dalawang classification. Meron yung tayong tinatawag na seasonal, or ito yung pagdating ng summer. Usually summer season, yan, usually yung mga flowers, yung mga pollen, yung mga bulaklak, yan. Meron din yung kaya hindi po advisable yung dadalhin nyo yung bata o pupunta kayo sa mga tabing dagat para lang ma-relieve yung sipon o ubo yung bata. Kasi may mga tinatawag po tayong tangay-tangay na nadala ng mga hangin, yung mga halamang dagat, yung mga pollens ng mga halamang dagat. So, kung mapapansin nyo, instead na nakakaigi kasi yun ang nilakyan natin, lalong mapansin nyo medyo mas naging productive yung cough ng bata. So, huwag nyo dadalhin sa tabing dagat, lalo na sa madaling araw, bata o matanda. Yan yung mga tinatawag nating seasonal allergy. Meron yung isa yung tinatawag na episodic or yung perennial tinatawag. Ito usually kadalasan sa mga 6 years old pataas. Ito yung mga throughout the year yan. Nagtatanong yung iba Doki, bakit yung anak ko ganito, yung bakit ako hindi mawala-wala yung So yun yung mga tinatawag na perennial, throughout the year yan. So usually kung mapapansin nyo po, ang tinatawag na allergic rhinitis o yung mga sipon lang, compare sa trangkaso, ang sipon or allergic rhinitis na ito is usually tumatagal yan, medyo matagal, tumatagal yan weeks, like from 2 weeks or more than a month, mga ganyan, parang on and off parang years ngayon pero ang lang dito, ang pagkakaiba, wala pong lagnat. Yan, pag may sipon ka, madalas kang sipunin at may lagnat, iba yan, ibang usapan na yan. So parang pwedeng nagkakaroon na, depende sa immune system ng tao, baka nagkakaroon ka na ng mga tinatawag nating secondary infection like bacteria or bronchitis or yung nagsisimulang pneumonia na yan. So hindi na yan yung simple allergy na tinatawag natin. So usually pag sinabi nating allergic rhinitis or yung pabalik-balik na sipon, usually walang lagnat. Okay po yan ngayon, itong mga ganitong allergy, pag sinabi nating allergy na walang kaakibat na trangkaso, minsan may mga tao na minutes lang yan. Pag na-expose sila, chemicals o pumasok sa isang lugar or what, sipon agad yan, parado agad yan. Para bang yung common colds na tinatawag. Yan yung allergic rhinitis. Maliban lang doon sa sinabi ko kanina, yung mga tao na seasonal or merong specific time na ganyan. At saka yung mga karamihan sa mga nagkakaroon ng tinatawag na allergic rhinitis, sila po yung mga taong may connection yan sa may mga asthma, may mga tinatawag tayong mga allergic conjunctivitis or yung mga tinatawag na atopic dermatitis. Yan yung mga taong yung madalas magkaanon sa mata, madalas magkaroon ng skin problem. Usually sila yung mas prone for allergic rhinitis ang tinatawag. Meron din tayong yung mapapansin nyo, yung may mga physical signs na mapapansin mo sa isang taong allergic rhinitis. Usually yung kaibigan mo or ikaw is usually yung mata minsan namamaga, barado ang ilong, o kaya yung namamaga yung ramdam mo ba na maga yung yung ilong konting ma-expose ka sa ganyan, sa alikabok o may pabango or what, minsan talaga nagbabara yung ilong mo. Or minsan nga kadalasan, pag tinatawag na allergy lang yan, ay hindi naman talaga other infections, minsan pati tenga mo, kasi may connection po yung ilong sa tenga, wala pong division yan. Kaya kung nagkakaroon na pangangati ng ilong, usually minsan pati tenga mo, may hugong, middle ear. Yan. Minsan pag bumahing, iwasan nyo po yung bumahing na madalas o yung magdumahak ng dumahak, minsan mamaya dugo na yung lalabas yan. So just take plenty of water. Iwasan nyo po yung mga citrus na prutas, yung mga maasim na prutas, bawasan ng spicy. So mali yung ginagawa ng ating mga folks before. Pag nagkakaroon tayo ng
ng allergy sipon or whatever, hala, sige, yung iba usually calamansi, lemon, oranges, and everything. So, ngayon po bawal na yan. Pag once na meron kayong issue from here up, bawal na po yan. So, iwasan na po natin yung magkakain ng mga, lalo na yung prutas ha. Prutas. Ito mga to, bawal to pag may mga nararamdaman ka na throat irritation, sipon-sipon na yan. Pero yung mga oranges na in bottle, okay lang kasi dumana sa process. So, kumbaga na-filter na yung mga allergens. Sabi ng iba, okay naman, di ba prutas daw, yung vitamin C, vitamin C. There's no problem. You can take fruits like citrus pag wala kang ongoing na problem. Pag sinusumpo nga ng sipon or allergic rhinitis na tinatawag, iwasan mo muna yan. Alam nyo ba na you need to take 20 pieces na ganito bago nyo ma-achieve yung dosage ng vitamin C needed by the body in the form of tablet or capsule or yung mga juice na kinakanaw. So better take those things rather than kain ng ganyan. Minsan may mga kaakibat ding ibang komplikasyon yung kain ng mga lemon o prutas. Minsan diabetes naman. So anyway, ito paalala ko lang po yung mga kadalasan sa mga tao na nagiging hobby nila yung mag-alaga ng mga pets, may mga alaga, mga pusa, aso, whatever. So be careful because some people are, ito yung connection, ito yung mga nagtitrigger na nagkaroon kayo ng allergy. Kasama na rin siyempre yung mga pollens ang sinabi ko kanina, tapos yung mga alikabok, siyempre. Careful din yung mga nag-opisina, even these paperworks and everything. Be careful kasi may mga mga molds na tinatawag or may mga tawag dito, bugs na tinatawag minsan na living parasite or bugs sa mga papers din, sa opisina, ganyan. So, kadalasan sa public, it is being affected. 10 to 30% of the public, the community are being affected by itong tinatawag nating allergy or allergic rhinitis. So, kadalasan yan sa mga edad 20 to 40, usually yan. Kaya kung minsan mapapansin mo yung anak mong binata, anak mong dalaga, usually nagkakaganyan and everything. So, siyempre, may mga testing din naman yan. Pero ito kasi mga allergy testing na tinatawag, yung mga tinatawag na screening, hindi po kasi actually reliable masyado. Maraming mga false positive or it's not really definite. It's not reliable. Kaya hindi masyadong ginagawa. Pero there are some skin testing, scratch na tinatawag, or ng prick sa balat. Minsan may mga nilalagay sa ilalim ng dila. So maraming ganun pero it's not really reliable. Kaya hindi masyadong ginagawa. Ngayon, siyempre, ang tanong, ano ang gamot? Marami po kasi dyan over-the-counter na mga tinatawag natin mga nasal steroids na tinatawag, yung mga antihistamines na tinatawag din, marami dyan over-the-counter, pwede rin po yan, as needed only. Yung mga antihistamine po, iingat lang po kayo. Advisable po yung mga antihistamine once a day, usually after work or pag hindi na kayo magdadrive. Yung nasa bahay na kayo, hindi wala na kayo planong lumabas, ganyan. So, pwede na kayo mag-take ng mga ganyan. So, hindi naman talaga parang antibiotic or talagang daily tinitake mo talaga yan. Yun po yung mga meron din mga tinatawag na allergen immunotherapy na tinatawag, pero masyado hindi naman masyado yun common na ginagawa natin. Kasi it only lasts 3 to 5 years. Meron yung tinatawag na nilalagay sa dila or ini-inject under the skin, mga ganyan. Medyo saucy na ng konti. Pwede na yan. Now, ang tanong ano ba usually yung symptoms? Obvious naman minsan, di ba? Minsan meron yung mga running nose. Yan, running nose, clogging of the nose, mga ganyan yan. Yung mga bahinga ng bahing, yan yung mga kunting expose mo lang, lalo na minutes lang, minsan nagbabayang-bayang ka doon sa allergy. Signs of allergic rhinitis ang tinatawag. Maliban dyan, siyempre, maliban sa mga gamot, there are things to prevent. Yan, ang pinakamaganda. So, siyempre, una dyan yung avoidance na tinatawag, or yung iwasan
Kaso yung mga iba naman, ayaw nila o hindi sila pumayag na mawala yung alaga nila. yung mga pet lovers na tinatawag. Yun ang mahirap minsan. Siyempre meron pong uso din po ngayon yung mga tinatawag na pangalan nito, zippered anti-allergy. Inilalagay nila sa mga unan o sa mga mattress, naka-attach doon ng mga anti-allergies. Meron din mga ganun para sa mga higaan or office, pwede rin yan. Yung mga throw pillow, nahihilig yung ginagamit, pwede rin naman mga ganyan. At saka alam nyo ba na, lalo na ngayon, distancing, at saka itong mga coronavirus na ganyan, those people stay in the province or farm, less ang mga allergies because of the ventilation. So we're talking about the ventilation again, mga kaprobinsya. So, tulad ngayon, uso ang pandemic na ganito, we don't know kung kailan aalis yan, years or whatever, mas maganda, tingnan nyo yung mga places nyo. If you need to renovate yung bahay, yung konting lagyan yun, tanggalin yung, bawasan nyo yung mga masyadong close na part ng para maganda yung ventilation. So, ventilation is the key, at least to prevent the transmission and to be infected. Kaya yung mga previous mga videos ko, kung mapapansin nyo, i-scroll nyo down, panoorin nyo po, tingnan nyo yung what to do, lalo na kung expose or sinabi positive ka sa swimming and everything. So, by the way, meron din napapansin ko din yung mga tao minsan na nagkakaroon ng rhinitis, na tinatag allergic rhinitis, yung mga madalas magaganon-ganon ng ilong, yung kamay, ginaganon punas ng punas sa ilong, ay nagkakaroon yan tinatawag na nasal or allergic salute, parang salute ng salute, saludo ng saludo yung sa ilong niya. So minsan yung mga nagiging habitual na rin, minsan nagkakaroon tuloy ng yung mukha, deformity yung mukha sa kagaganon nila yung ilong. Kasi makati, parang get rid of it, kasi ginaganon yung kamay. Yan. So anyway, ito po yung simple topic lang po itong allergies na ito. So paalala lang naman po sa ating mga, siyempre ano pang the best, drink plenty of water, be active, regular exercise pa rin. Siyempre, that is the best compare sa nagdidepend kayo sa mga gamot, sa mga bakuna o whatever. Yun po yung paalala lang. By the way, guys, mga kaprobinsya, ito po ulit ang inyong probinsyanong Dr. Alexander Autan. Yung mga hindi pa po nakaka-subscribe, i-search lang po Alexander O. Tan. Importante yung middle name po O. Tapos yung sa Facebook page naman, Alexander O. Tan, ilagay niyo po yung MD pag sa page, Facebook page. Mas mabilis i-search. And salamat naman po sa mga nakasubscribe na, sa mga hindi pa nakasubscribe. So ito lang po yung pagtsagaan niyo itong probinsyan yung doktor na ganito, kasi minsan wala naman tayo, hindi na tayo masyadong high-tech, but this is a simple reminders and public service po sa lahat. So keep safe, keep smiling as usual, and be happy. Salamat ulit.